Yusek, ang isang tumutulig sa pusa Pangulo, of course, alam natin, si VP Sara, no? Yung matanong ko po, may nasabi rin daw kayo sa kanya na hindi maganda at may threat daw ng disbarment po sa inyo. Ano po mensahe niyo doon, Yusek? Chucky daw, you said Chucky. Ano ba hindi ko nasabing hindi maganda? said Sabi niyo daw Chucky. po, Chucky. Pag Wala kasi nagagalit. natin Chucky. Hindi, wala ba? Wala ba? Wala ba? Picture lang, picture lang. Picture lang. Yusek, ang isang tumutulig sa pusa Pangulo, of course, alam natin, si VP Sara, no? Yung matanong ko po, may nasabi rin daw kayo sa kanya na hindi maganda at may threat daw ng disbarment po sa inyo. Ano po mensahe niyo doon, Yusek? Chucky daw, you said Chucky. Ano ba hindi ko nasabing hindi maganda? said Sabi niyo Chucky. daw po, Chucky. Pag Wala nagagalit. kasi natin Chucky. Hindi, wala ba? Wala ba? Wala ba? Picture lang, picture lang. Picture lang. Hindi, kasi, okay, meron tong meron tong kung, di ba? Okay, the reason why nasabi natin yan, at the time na, nung tinanong siya na, mababati niyo ba ang Pangulo sa Pasko? So, sumimangot siya agad. Yeah. Sumimangot siya agad. And then sabi niya, bakit mababago ba yung ugali niya kung babatiin ko siya ng Pasko? So, dapat, tignan muna, nung nagsasabi, kung ako i-disband, tignan muna nila saan ang galing. Saan nagmula, kung ba't nasabi natin yon. At tignan din nila muna kung ano muna yung sinasabi ng VP na lawyer din Yes. against the president na mas malala. Diba? So, sa akin, sabi ko lang, pag galit, nagiging ganito yung itsura niya. Kahawig. Pag galit. Oo. Pero pag hindi galit, Hindi naman. hindi maganda. Ibig sabihin nun, huwag kang magiging magalit. Kasi otherwise, pag galit ka, lagi mo magiging kamukha yung ganyan. Laging Nakakunot. yung kilay, Yung kilay. sa lubong. Bakit naman kasi may ready po kayong Pero picture interesting, nun? may sinabi si Yusek na mas malala ang sinasabi ni VP Sara na lawyer din. Oo nga, no? Yusek, Sabi ko, di ba? pwede ba ihiwalay yung personality ng VP sa pagka-abogado niya at man-disbar Hindi. din siya? O di iwalay din yung personality ko as vlogger, So, as pwede siya Yusek, and as a lawyer. So, pwede siya man-disbar, Yusek? Yung mga kataga na yon na may kilala siyang assassin at nagbanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng dating Speaker of the House, yan ang mga grounds na pwede yung i-disbar ang isang lawyer. Oh. Well, Ikukumpara sa mga words na ginagamit, di ba? Yeah. Yung mga Okay. nagsasabi ba na ipapadisbar ako, naaral ba nila lahat na sinabi ng Vice Presidente against the government? but you're ready to face if Against the ever president. ipa-disbar kayo. Ready to face the investigation if Oo ever. naman. Freedom of expression, pinaglalaban. Yusek, ang isang tumutulig sa pusa Pangulo, of course, alam natin, si VP Sara, no? Yung matanong ko po, may nasabi rin daw kayo sa kanya na hindi maganda at may threat daw ng disbarment po sa inyo. Ano po mensahe niyo doon, Yusek? Chucky daw, you said Chucky. Ano ba hindi ko nasabing hindi maganda? said Sabi niyo Chucky. daw po, Chucky. Pag Wala nagagalit. kasi natin Chucky. Hindi, wala ba? Wala ba? Wala ba? Picture lang, picture lang. Picture lang. Hindi, kasi, okay, meron tong Yes, good morning, Angela. Good morning, Diego. Yusek, Merry Christmas ulit, ha? Thank you for joining us finally. Okay. Oo. At saka lang masabi ko lang, tatlong Castro na sa airing. Oo ngayon. nga, no? That's true, that's true. Well, Yusek, of course, napakarami pong tanong, no? Sa likod po nitong Cabral Files na pinag-uusapan natin. One of which is papaano po ito na-obtain ni Congressman Leandro Levice. And you said there should be an investigation on how he obtained these files. On his part, sabi niya, it was given to him, walang force, hindi daw niya pinilit, etc. But there are claims also na hindi, no, na ito ay inagaw niya, etc., etc. How important it is, na malaman po natin paano na-obtain itong files para po sa investigation? Unang-una kasi, syempre, kapag kukuha ka ng dokumento, dapat voluntaryo yung pagbibigay sa'yo. So, kung hindi voluntaryo yung pagbibigay sa'yo, may question dun. So, kasi kung pinuwersa mo to, ano ba yung kaya mong gawin kung napwersa mo ito? So, maaari ka pang gumawa ng mas illegal na bagay
dahil nagawa mo na mang-agaw ng dokumento. But hindi ko hinuhusgahan po gusto ko na po linawin kasi baka magkaroon naman ng ibang interpretasyon. Wala po tayong ibinibintang on my part, wala po akong ibinibintang Congressman Leviste dahil wala akong personal knowledge on that. Right. So ang kailangan na lang po diyan ay talaga malaman, maimbestigahan kung paano nga ba niya nakuha yung files. And at the same time, mismong itong si Mayor Magalong, ang sabi niya, meron din siyang kopya. Yeah. So, tanong natin, paano niya nakuha? Binigay din ba sa kanya ni Yusek Cabral yun? Kasi at that time, DPWH secretary na po, si Sec Vince. Right. Okay, so paano niya nakuha to? Bakit walang handwritten notes? Ba't magkaiba ang sinasabing kopya na hawak ni Congressman Leviste at yung di umanong kopya naman din ni Mayor Magalong? Right. Oo nga, Yusek, but paano ngayon natin i-determine kung ano talaga ang nilalaman ng files ni Cabral, the late Yusek Cabral? Kasi sabi ng ombudsman po na si Leviste, Congressman Leviste po, ay hindi po nagbibigay ng complete files sa kanila. Ang sabi naman ni Congressman Leviste, hindi daw totoo yun. Kasi ganito yan. Tayo naman, alam naman natin kung paano ba magpapa-receive ng copies. So, tanong na lang natin muna kay Congressman Leviste, how did you give the copy? That copy that you are in possession of. Paano mo binigyan ng copy ang ombudsman? Meron bang rubber stamp impression receive? Kasi kung mapapakita naman niya, the whole file, halimbawa po, ay naibigay niya at may rubber stamp impression ng received by ombudsman, hindi makakaila Right. na natanggap. Pero kung wala, at bibiglang po, ay madali po itong ma-deny. Kasi kung talaga namang hindi na ipakita ng buo, at wala rin naman pong proof ang si Congressman Leviste na napatanggap niya, di ba? Dapat yan merong kumbaga may matitrace may paper trail yan dapat. So kung wala. Pero Yusek, nakita niyo lang po ba yung sinabit ni Congressman Leviste sa ombudsman, yung mga portions na request? Ano po ulit? Nakita niyo na po yung files na sinabit ni Congressman Leviste? Kasi may sinabit daw na portions pertaining lang to the investigation. Hindi pa rin po ako nakakita. At according din kay Sec Vince, yung binabanggit na dokumento ni Congressman Leviste, hindi pa rin niya po nakikita. Kaya hindi rin niya ma-authenticate agad. With more reason ngayon, na wala na ang kopya ng mga dokumento po ni Yusek Cabral, nasa ombudsman na. With more reason na hindi na makakapag-authenticate si DPWH Secretary Yun nga Vince. That's a big question also. How, with of course, former Yusek Cabral is gone right now, who will authenticate, diba? Paano yung authenticity ng file na ito? Given na po lahat may kopya na, tapos meron pang may soft copy na alam naman natin na pwede rin yun ma-edit, etc. Yes, opo. Yun nga din po sinabi ni Assistant Ombudsman Clabano na kung ito ay nasa form ng Microsoft, ng Excel, na madaling ma-edit, mukhang hindi nila bibigyan ito. Hindi ito magiging conclusive evidence. So, ang patitignan na lang po talaga dito kung ano po yung naibigay at naisumite ng DPWH na mga files, yun na lang po ang kanilang i-examine. So, kung wala doon, yung kopya po na pinapakita po ni Congressman Leviste, mukhang magiging questionable po yun. Okay, kasama po dito sa mga allegations sa listahan na to ay cabinet level budget insertions, no? In fact, when I interviewed the Congressman Leviste last week, if I'm not mistaken, isa po sa mga nasabi niya ay yung pangalan ni E.S. Bersamin, Amina Pangandaman, and when I talked to Congressman Antonio Tino naman, sinasabi niya na parang may pagsasala daw, no, sa bahagi ng palas pagdating sa investigasyon nga dito because involved yung mga former cabinet members. What do you have to say to that, Yusek? Paano pagsasala? Kasi hindi daw wala daw investigasyon on the side of sila E.S. Bersamin and sila Amina Pangandaman because isa po sila doon sa mga dinidiin ngayon po doon sa mga budget insertions. Baka po nakakalimutan nila na ang Pangulo naman po, hindi naman po siya mismo nag-iimbestiga. Ang Malacanang po, hindi naman po yan na nag-iimbestiga. Kaya nga po gumawa ng ICI para may mag-imbestiga po. So, depende na po yan sa mga investigating bodies like, let's say, Ombudsman, DOJ, ICI. Kung nandiyan na po yung information
about the alleged allocations ng mga CABSEX, let the investigating bodies do the job. So, ito naman po problema sa iba natin mga kababayan eh. Lahat na lang po ng pagkukulang ng iba o yung mga bagay na hindi pa ginagawa ng ibang ahensya, kay Pangulo lagi ipinupukol. So, yung pag-iimbestiga po yan, kaya nga po may ICI eh. Di po ba? So, kung meron pong complaints yung iba, at sinasabi pong merong allocations ang cabinet secretaries at nakita nilang may anomalya, dapat may anomalya po hindi lang po name dropping. Kung nakita nila may anomalya, di sila na po ang pumunta sa ICI at paimbestigahan po nila. Or kung meron na silang kompletong dokumento na magpapatunay na itong halimbawa po si E.S. Bersamin or si Secretary Mina Pangandaman, di umano may kinalaman o di dumiretso na po sila dapat sa ombudsman at magpahala po sila ng kaso. So wag na po nilang igiit na dapat ang Pangulo pa magpa-imbestiga nito. Kaya nga po may investigating body. Dahil kung Pangulo pa po ang mag-iimbestiga nito, hindi na po siya makakapagtrabaho ng iba. So wag na po natin, ang problema sa kanila, basta maipasok lang po at sisihin ang Pangulo sa mga bagay-bagay na meron naman po mga ahensya dapat gumagawa ng trabaho. Oo nga, Yusek, isang pagsisisi po sa Pangulo ay puro dilis lang daw ang nadidiin ngayon at wala daw tilapia at lampas na daw ng Christmas. Ano po ang masasabi niyo doon, Yusek? Dilis po ba ang Diskaya? Dilis po ba si Saldico na ngayon ay nagtatago? Hindi po yata dilis yun. So, ito muli, ang Pangulo, ang DPWH, at ang ICI po, ang ICI ay nagrekomenda na po ng mga kaso na siyang iimbestiga ng ombudsman. Ang DPWH, nagsampa diretso po sa ombudsman ng kaso. So, ang lahat pong ito po, Angela and Diego, ang dami naiinip. Tingin ko ito is just a propaganda against the president. 4 na buwan pa lang, ang dami na pong issue ng warrant of arrest. Marami na po na mga millions worth ng kickbacks na isole. Nakita natin mismo ang pera na naisole. Right. AMLAC nag-freeze ng assets. Ang BIR nagsampa ng mga kaso. Ang dami nagtatago, ang dami nakulong. Maraming hindi naging merry ang Christmas. Pero bakit ang mga taong negatibo lang ang nakikita sa Pangulo, hindi nakikita itong mga nangyari at naging accomplishments bago magpasko? Yun nga po, kaya lang kasi Yusek, there was a promise nga po December 15 or bago magpasko, may mga makukulong, pero yung mga nakukulong daw po, ayun nga po tulad ng banggit ni Diego, ay of course yes, there's Diskaya, may mga warrant of arrest against Zaldico, pero more on na mga low-level officials lang daw po, no? Of course, yung a lot of people are asking nga saan yung mga may mga malalaking pangalan, no, na nadadawit dito sa maanumalyang flood control projects based on the promise of the president. So, doon po sila kumukuha ng hugot. Ang promise ng Pangulo ay sa kanya mga nabanggit na pangalan. Sa report, sana ma-recall nyo. Sa report ng Pangulo, marami siya sa nabanggit na pangalan na magiging hindi merry ang Christmas. Okay? So, ito lahat nagawa naman ng Pangulo sa 4 na buwan. Sabi nga natin, kung ikukumpara natin sa 6 na taon na nakaraang administrasyon, ni walang kickbacks, kahit may ghost projects na inamin ng year 2020, wala itong napakulong, walang kickbacks na naisole, 6 na taon, hindi sila nainip. 4 na buwan, naiinip na sila. And at the same time, ang nangako na may senador na makukulong ay si Ombudsman Boying. At yan naman po ay kanilang inaasikaso dahil kinokompleto ang ebidensya. Mahirap po kasi magpakulong tapos biglang mawawala dahil kulang ang ebidensya. So, still ang Pangulo kailangan ayusin, kumpleto ang dokumento, pero dapat due process pa rin. Pero still, sabi nga natin, sa 6 na buwan, may nakulong na po. Meron pong nawawala, nagtatago. May mga passport na na-cancel. So, abangan na lang po natin kung ano pa po ang maaaring gawin ng ombudsman dahil sa parte po ng DPWH, nakapagsampa na po sila ng mga kaso. Even the ICI ay nakapag-recommenda na po ng kaso sa ombudsman at sa DOJ. Yusek, ang isang tumutulig sa Pangulo, of course, alam natin, si VP Sara, no? Yung matanong ko po, ay may nasabi rin daw kayo sa kanya na hindi maganda at may threat daw ng disbarment po sa inyo. Ano po mensahe niyo doon, Yusek?
Chucky daw. You said Chucky. Ano ba hindi ko nasabing hindi maganda? said Sabi niyo Chucky. daw po, Chucky. Pag Wala ko nagagalit. sinabing Chucky. Hindi, wala ba? Wala ba? Wala ba? Picture lang, picture lang. Picture lang. Hindi, kasi, okay, meron tong ano meron tong kung, di ba? Okay, the reason why nasabi natin yan, at the time na, nung tinanong siya na, mababati niyo ba ang Pangulo sa Pasko? So, sumimangot siya agad. Yeah. Sumimangot siya agad. And then sabi niya, bakit mababago ba yung ugali niya kung babatiin ko siya ng Pasko? So, dapat, tignan muna, nung nagsasabi, kung ako i-disbar, tignan muna nila saan ang galing. Saan nagmula, kung ba't nasabi natin yon. At tignan din nila muna kung ano muna yung sinasabi ng VP na lawyer din Yes. against the president na mas malala. Diba? So, sa akin, sabi ko lang, pag galit, nagiging ganito yung itsura niya. Kahawig. Pag galit. Oo. Pero pag hindi galit, Hindi naman. hindi maganda. Ibig sabihin nun, huwag kang magiging magalit. Kasi otherwise, pag galit ka, lagi mo magiging kamukha yung ganyan. Laging Nakakunot. yung kilay Yung kilay. sa lubong. Bakit naman kasi may ready po Pero kayong picture interesting, nun? hindi, may sinabi si Yusek na mas malala ang sinasabi ni VP Sara na lawyer din. O ano? Yusek, Sabi ko, di ba? pwede ba ihiwalay yung personality ng VP sa pagka-abogado niya at man-dispar Hindi. din siya? O di, iwalay din yung personality ko as vlogger, So, as pwede siya Yusek, and as a lawyer. So pwede siya man-disbar, Yusek? Yung mga kataga na yon na may kilala siyang assassin at nagbanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng dating Speaker of the House, yan ang mga grounds na pwede yung i-disbar ang isang lawyer. Oh. Well, ikukumpara sa mga words na ginagamit, di ba? Yeah. Yung mga Okay. nagsasabi ba na ipapadisbar ako, naaral ba nila lahat na sinabi ng Vice Presidente against the government? But you're ready to face if Against the ever president. ipa-disbar kayo. Ready to face the investigation if Oo ever. naman. Freedom of expression, pinaglalaban. Oo. Pero, Yusek, bago ka namin pakawalan, of course, we would like to ask regarding the budget. Yan po ay pinaka-importante para po sa ating bansa. Ay na-ratify na po ito ng both houses. Inaantay na lang po, of course, yung review ng Pangulo. Some would say na masyadong malaki at unconstitutional ang unprogrammed funds. Is there a possibility that the President would veto the unprogrammed funds? Ayokong pangunahan ng Pangulo. Pero nire-review talaga siya. Simula nung maibigay ang kopya. So lahat ng team na yan, pinare-review, especially those na nadagdag sa NEP. So kung may i-veto ang Pangulo, mag-veto po siya. So upon his reviewal, nakikita po ba ng Pangulo mas may tiwala siya dito sa magiging budget natin as compared to 2025? Hindi ko masasabing may tiwala siya kasi hindi pa po tapos ang pag-review nito. Pero ang sinisigurado po ng Pangulo, ang maliban sa legal and technical requirements na dapat sundin, lahat po na magiging ilalabas na 2026 budget, lahat po dito ay dapat naaayon sa prioridad na programa ng Pangulo at naaayon para sa ikabubuti ng bansa at ng taong bayan. Yun po yung sinisigurado ng Pangulo. Well, thank you so much for joining us today. Kahit po naka-holiday mode po kayo, maraming salamat. Advance Happy New Year po. Of course. Happy New Year! Thank Happy you, New- Angela. Thank you, Diego. At sa lahat na nanonood ng inyong programa. Maraming salamat po. Thank you po. That was Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.